Kabanata 521. Mahihirapan tayo. Baka hindi na natin siya makita pa ng palihim, at hindi pa rin tayo makalapit sa kanya nang hindi niya alam. Pwede kaya yun, sabi ni Beryl. Masamang ideya yan. Magagalit siya kapag nalaman niya, at saka, paano ka iinom kasama siya kung hindi niya alam na nandoon ka, sabi naman ni Callum. Mukhang kay inggitan na lang talaga natin si Warren, dagdag pa ni Horace. Ngunit sabi ni Warren sa kanila, hehe, darating din ang pagkakataon. Sinabi niya sa akin na mag-oorganisa raw siya ng kasal para bumawi sa asawa niya dahil sa kanyang pagkawala, at inimbitahan niya tayong lahat. Gusto raw talaga niyang sorpresahin ang asawa niya pati na rin ang pamilya nito. Talaga, ang saya naman. Sa wakas makakainom na tayo kasama siya, tuwang-tuwa si Horace matapos mabasa ang mensahe ni Warren. Ayos. Kailangan nating magtagay para sa kanya sa kasal niya, sabik na sabik si Callum sa pagdating ng araw ng kasal. Hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin ngayon kung hindi dahil sa gabay niya. Pagkatapos natin pumunta roon, magsasaya talaga ako kasama nila bago ako umalis, at isasama ko pa ang asawa niya sa pamimili. Sobrang saya ni Beryl. Samantala sa Brookborn, nakaupo si Severin sa kanyang bakuran at inaalala ang sandali kung kailan sinipsip niya ang lason mula sa hita ni Abigail. Medyo bumibilis ang tibok ng puso niya, na normal lang dahil isa siyang lalaking nasa edad 20 at puno ng sigla. Kahit isang profesional na doktor ay mahihirapang hindi maapektuhan sa ganong sitwasyon. Lumabas si Kira mula sa bahay at sinabi kay Severin, "Sir, yung lalaking kanina sabi nila galing daw sila sa slasher gang ng Cherrydom, at nagtataka ako kung paano mo sila na-offend." Ngumiti si Severin at sinabi, "Mahaba ang kwento, pero nagsimula lahat ito sa ex ko. Hindi ko akalaing sobrang tigas ng ulo ng boyfriend niya ngayon na si Cain. Winarak ko na nga ang attainment niya at binugbog ko siya, pero may lakas pa rin siyang loob na manggulo." Nag-isip sandali si Kira at sinabi, "Wala rin namang kwenta. Mas makakabuti pa sa slasher gang kung hindi sila magpadala ng tao rito. Hehe, siguradong magngangalit sila kung mapatay natin lahat ng papunta rito." Ngumiti si Severin at sinabi, "Kailangan kong umalis sa loob ng ilang araw. Habang wala ako, ang kaligtasan ng asawa ko, anak ko, at ng buong pamilya ko ay iniiwan ko sa inyong mga kamay." Agad na sinabi ni Kira, "Huwag kang mag-alala, sir. Ayos lang kami, at paprotektahan namin sila hanggang sa huli naming hininga." Tumango si Severin, "Kilala ko ang attainment ninyong lahat, at kahit hindi ko alam ang buong sitwasyon sa loob ng slasher gang, sigurado akong may ilan silang warrior king sa grupo nila. Hindi pa nila agad ipapadala ang mga yon. Babalik agad ako kapag tapos na ako." Sakto namang dumating si Diane sa bahay, at agad na lumapit si Wendy kay Severin matapos bumaba sa sasakyan. "Sir, binugbog namin ang gagong gustong mang-abuso kay ma'am kanina." Dagdag pa ni Lily, "Oo nga, nagbanta pa siya sa amin. Grabe siya, kawalang hiya." "Anong nangyari, Diane? Hindi ba dapat pipirma ka ng kontrata?" Kunot noong tanong agad ni Severin kay Diane. Napangiti na lang ng mapait si Diane habang nagsimulang magpaliwanag. "Ang totoo kasi." Matapos marinig ang buong kwento ni Diane, napakuyong ng kamao si Severin at naging mabagsik ang tingin. "Novex, sabi mo, si Quintus na naman, di ba? Pinalampas ko siya noong isang araw dahil akala ko matututo na siya sa leksyon, pero mukhang nagkamali ako. Ang kapal ng mukha niyang takutin ka ng ganyan." Kumunot ang noo ni Diane at sinabi, "Honey, nag-aalala ako na baka manggulo ang mga Novak sa pamilya Shanahan ngayon na binugbog ni na Wendy at Lily si Quintus." Ngumisi si Severin ng malamig. "Hehe, dapat alam na nila ang limitasyon nila. Kapag sinubukan nilang apihin ka ulit o manggulo sa mga Shanahan, buburahin ko ang buong Novak family dito sa Riverson." Matapos suriin ni Lily ang paligid ng villa, napatanong siya, "May nangyaring labanan dito?" Sumagot si Kira, "Oo. May grupo mula sa Cherrydom na dumating para patayin si Sir, pero napatay namin ni Abigail silang lahat." Nalason nga lang si Abigail. Nagulat sina Wendy at Lily sa narinig. "Bakit nangyari iyon? Ayos lang ba siya?" tanong ni Diane. Doon sinabi ni Kira,
huwag kang mag-alala. Tinulungan na siya ni Sir at nilagyan ng gamot ang sugat ng karayom. Ayos na siya bukas. Sabi ni Lily, pero kayong dalawa ay mga warrior kings. Ibig sabihin ba nito na malalakas talaga sila? May mga nakasalubong din kaming taga Cherrydam ni Wendy, pero ang dali lang naming silang napatay. Kayo rin. Gulat na sagot ni Severin nang marinig ito. Malamang sila rin yung parehong grupo. Hindi ko inakalang alam nila kung saan hahanapin si Dayan at nagpadala pa sila ng tao roon. Matapos ang isang sandaling katahimikan, medyo kinakabahan siyang nagsabi, buti na lang at kasama mo sina Wendy at Lily, kung hindi. Hindi ko na lang maisip kung anong masamang mangyayari dagdag ni Wendy. Mukhang hindi si Quintes ang nagpadala ng mga taong iyon mula sa Cherrydam, kasi dumating sila kaagad pagkatapos umalis ni Quintes. Alam mo ba kung sino sila at bakit nila tayo ginugulo? Tanong ni Dayan habang nakatingin kay Severin. Sumagot naman si Severin, naalala mo pa ba si Lucy? Pagkatapos mawala sa kapangyarihan ang mga Laws, humanap siya ng ibang lalaki para sandalan. Isa siyang dating kaklase ko sa kolehiyo na si Cain, at umunlad siya sa buhay nang pumunta sa abroad ilang taon na ang nakalipas. Sa bansang pinuntahan niya ang Cherrydam, sumali siya sa isang organisasyon na tinatawag na Slasher Gang. Pagkarinig ni Dayan, napakuyom siya ng kamao sa galit. Sobrang sama ni Lucy. Hindi mo naman siya sinaktan noon, pero bakit paulit-ulit ka pa rin niyang pinupuntirya ng walang dahilan? Ngayon, pinautos pa niyang patayin ka ni Cain. Grabe siya. Napangiti ng mapait si Severin at sinabi, hindi naman siya ang nag-utos nito. Nakita ko sila ni Cain sa isang restaurant, at tuwang-tuwa silang dalawa sa pang-aalipusta sa akin. Pagkatapos noon, ipinadala ni Cain ang mga tao niya para patayin ako, kaya winasak ko ang attainment niya at binasag ang isa niyang binti. Sigurado akong siya ang nagpadala ng mga taong iyon sa kumpanya kanina. Ah, kaya pala, sabi ko na nga ba, iniisip ko kung ano bang nagawa ko at ginugulo tayo ng mga tao mula sa Cherrydam. Biglang sambit ni Dayan. Lumingon si Lily kay Kira. Hindi naman malalakas yung mga nakalaban namin. Paano naman naging pabaya si Abigail at nalason pa siya? Pinaliwanag ni Kira, malakas ang pinuno nila. Isa siyang level 9 Profound Master, pero nasugatan pa rin namin siya ng husto. Lumuhad pa siya sa lupa at nagmakaawa na patawarin siya, pero habang papalapit si Abigail para tapusin siya, bigla siyang nagpakawala ng mga nakatagong karayom. Masyado kaming malapit sa kanya at sobrang dami ng karayom, kaya hindi na nakaiwas si Abigail sa isa. Doon na lang namin nalaman na may lason pala yung mga karayom. Pagkarinig nito, hindi napigil ang sabihin ni Lily, kaya pala. Grabe talaga sila. Mukhang delikado ang Slasher Gang kung may miyembro silang level 9 Profound Master. Biglang may naisip si Dayan at napasinghap siya habang tinatanong si Severin. Nasaan si Celine? Sumama siya kina Inay at Itay para mangisda, di ba? Bumalik na ba sila? Sa tingin mo, posible kayang pinuntahan din sila ng Slasher Gang para guluhin. Napakunot si Severin at agad na sinabi, walang dapat ipag-alala, honey. Nandoon sina Bailey at Naomi para bantayan sila, kaya sigurado akong ligtas silang lahat. Hindi pa rin mapakali si Dayan. Paano kung may ipinadala silang mga elite fighters na marunong gumamit ng mga tagong sandata gaya ng lumilipad na karayom? Hindi ba't mahirap umiwas sa ganung pag-atake lalo na kung wala silang kamalay-malay? Agad namang kinuha ni Severin ang cellphone niya. Huwag kang masyadong mag-alala. Tatawagan ko sila para makasigurado. Papindot na siya ng numero nang biglang may makita si Kira sa kalsada. Sir, andyan na sila. Tingnan nyo. Kotse nila yun. Iisa lang ang Chevrolet sa buong Dragon Lake Vista, kaya hindi na nila kailangang tingnan pa ang plaka para makumpirmang sina Maurice at Judith nga iyon. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin sa lahat, huwag na lang nating sabihin sa kanila na may mga taga Cherrydam na nagtangkang pumatay sa atin. Ayokong mag-alala pa sila para sa atin. Posibleng wala silang nakasalubong dahil mas maaga silang umalis kaysa kay Dayan. Napaisip din si Dayan at napangiti habang tumango. Tingnan na lang natin kung may ikukwento sila bago natin sila sabihan ng kahit ano.
Maya-maya, pumasok na ang kotse sa gate ng villa, at paglabas ni Maurice, hawak niya ang isang timba at masayang sinabi, "Haha! Ang dami kong nahuli ngayon, Severin. May malalaki akong nahuli, kaya magpi-fiesta tayo sa isda mamaya." Dagdag pa ni Judith, "Oo. Anong masasabi nyo sa tinulang isda? Dapat sabay-sabay na tayong kumain, sina Naomi, Bailey, at yung ibang babae rin, kasi hindi namin kayang ubusin yung dami ng huli ng tatay mo." Nagkatinginan sina Severin at Diane at sabay na tumango ng palihim. Mukhang walang sumunod na mga taga-Cherrydom kina Judith at Maurice. Lumapit din sina Bailey at Naomi na may mga ngiting dala. Ilang saglit pa, masayang tumakbo si Celine palapit sa kanyang mga magulang. "Tay, Nay." Tapos tumingin siya kay Severin at sinabi, "Kakain tayo ng isda mamaya." Ang galing ni Lolo. Ang dami niyang nahuling malalaking isda. Hinaplos ni Severin ang ulo ng bata at may ngiting sinabi, "Panahon na para matuto ka kung paano linisin at tanggalan ng laman loob ang isda kasama si Lola." Agad na tumakbo papasok si Celine ng masigla. Napatingin sina Bailey at Naomi sa paligid ng bakuran at nakita ang mga bakas ng labanan sa isang puno. Agad na nagtanong si Bailey, "May nangyaring labanan dito? May nanggulo ba?" Tumango si Severin at sinabi kay Kira, "Ipaliwanag mo sa kanilang dalawa ang nangyari, pero huwag niyong sabihin kahit ano sa mga magulang ko. Aalis na ako sa loob ng 2 araw, kaya kung babalik man ang mga tao ng slasher gang, patayin niyo na lang agad sila. Walang palulusutan." "Naiintindihan ko," agad na sagot ni Kira. Dinala niya sa isang tabi sina Bailey at Naomi para palihim na ikwento ang buong nangyari. Sa mga sandaling iyon, nakahiga si Quintus sa kama ng isang hotel habang hinihintay ang pagdating ni Jada. Nang dumating si Jada, binuksan niya ang pinto at napasinghap ito nang makita ang bagbog niyang mukha at namamagang ilong. Tinakpan ni Jada ang bibig niya sa gulat. "Quintus, anong nangyari sa'yo? Sinong may lakas ng loob na gawin ito sa'yo?" Napangiting mapait si Quintus habang bumalik sa kama at humiga ulit. "Sino pa ba kundi si Diane na naman? Sapat ba ang lakas ni Diane para bugbugin ka? Hindi mo ba sinabi na sumailalim ka na sa combat training noon? Kahit hindi ka ganoon kagaling, dapat kaya mo naman si Diane, di ba?" Agad na kumunat ang noo ni Jada nang marinig ito. Sagot ni Quintus, "Mga bodyguard niya ang bumugbog sa akin. Sobrang grabe ang ginawa niya. Gusto ko lang makipag-cooperate sa mga Shanahan para sa isang project, pero inutusan niya ang mga bodyguard niya na bugbugin ako. Bakit mo naman gustong makipag-collab sa kanila?" Malamig ang ekspresyon ni Jada habang inilagay ang mga kamay niya sa dibdib ni Quintus at galit na sinabi, "Ano bang meron, Quintus? Asawa ni Severin si Diane. Hindi ba gusto mong patayin si Severin dahil sa galit mo sa kanya? Bakit bigla kang gustong makipag-project sa mga Shanahan? Huwag mong sabihing nagkagusto ka kay Diane dahil lang maganda siya." Napatingin si Quintus na parang natameme. Matalino si Jada at agad niyang natumbok ang totoo sa unang hinala pa lang. Buti na lang at may naisip na siyang palusot at agad niyang sinabi, "Bakit ko naman magugustuhan ang babaeng may anak na? Maganda na ang fiancé ko, kaya wala akong dahilan para magkagusto sa kanya." Pagkasabi niya yun, sandaling natahimik si Quintus, tumayo, at galit na sinabi habang kinukuyom ang kamao, "Dahil sa galit ko kay Severin at sa katotohanang pinatay niya ang lahat ng inutil kong mga bodyguard kaya ko naisip yun. Plano kong makipagkontrata kay Diane at manipula ang mga dokumento para malugi ang kumpanya nila. Hindi ko inakalang mahahalata ni Diane ang mga salitang pinaglalaroan ko. Kaya inutusan niyang bugbugin ako. Ang sama niya." Agad nagiit ni Jada habang nagngingit-ngit. Ang lakas ng loob ni Diane para gawin iyon. Hindi ba niya alam na anak ka ng mga Novak? Ang tapang ng mga bodyguard niyang bugbugin ka. Sagot ni Quintus, "Babalikan ko talaga siya para dito. Gabi na ngayon, pero pag medyo gumaling na ang katawan ko bukas, dadalhin ko na ang mga elite bodyguards ko sa bahay nila at ipapapatay ko ang mag-asawang yun." Napaisip si Jada at nagtanong, "Sigurado ka ba na gusto mong patayin sila? Parang may koneksyon sila sa mga Longhorn, at pati sa mga Ballards mula Brookborn Mansion. Lalo na ang mga Ballards, sila ang mahirap kalabanan.
Hindi kaya ng pamilya nyo ang mga Ballards. Sigurado ka ba sa mga Ballard? Kunot noong tanong ni Quintes. Hindi siya natatakot sa mga Longhorn, pero alam niyang mas malakas talaga ang pamilya Ballard kaysa sa mga second-tier na pamilya ng Riverson. Kaya nang mabanggit ni Jada ang tungkol sa Ballards, medyo natakot siya. Matapos mag-isip, ngumiti siya at nagsabi, sa ganung kaso, pupuntahan ko na muna ang mga Ballards bukas ng umaga. Gusto kong malaman kung may lakas loob silang harapin kami. Sa tingin ko, hindi sila kikilos kung personal kung tanungin sila. Bakit hindi naman? Tanong ni Jada na kunot ang noo. Napangisi si Quintes na may bahid ng kasamaan. Hindi mo lang siguro alam, pero may pinsan kaming kakauwi lang mula sa battlefield kamakailan. Narinig ko na isa na siyang junior general, at sa loob ng ilang araw, dito muna siya maninirahan sa amin. Sa palagay mo, may lakas pa ba ang mga Ballards para galawin kami kung may ganyang kaming kamag-anak? Junior General, totoo ba yan? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jada sa narinig, dahil alam niyang malaki ang implikasyon ng pagkakaroon ng kamag-anak na isang junior general. Mas mahalaga pa, narinig niya na ang mga junior general ay sobrang lakas lampas sa normal na tao. Kaya tiyak na hindi nila kakayanin ang ganyang kalaban, kahit ang mga tagapagtanggol ng Ballard family. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 525. Siyempre, maganda ang relasyon ko sa pinsan kong malayo simula pa pagkabata. Sabi niya may inaasikaso lang daw siya ngayon, pero bibisita siya sa atin kapag tapos na lahat. Ngumiti si Quintes at muling nagsalita. Pero mas maganda pa rin kung malulutas ng mga Novak ang lahat ng problema kahit wala siya. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya. Masayang masaya si Jada dahil hindi niya inakala na may ganoong koneksyon pala ang mga Novak sa ganoong tao. Mas lalo pang gaganda ang kinabukasan niya kung mapapabilang siya sa pamilya ng mga ito sa hinaharap. Matapos mag-isip sandali, nagsalita ulit siya, tama ka, mas mabuting huwag nang istorbohin kung kaya naman natin. Pero pinsan mo pa rin siya, kaya kung pupunta ka sa mga Ballard at sabihin mong may kamag-anak kang junior general, siguradong hindi na sila mangangahas na tumulong kay Severin. Ngumiti si Quintes at nagsabi, oo, babanggitin ko lang ng pahapyaw at bibigyan sila ng mga pahiwatig. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang personal na kumilos ang pinsan ko. Bukod pa rito, nakaplano na ang lahat. Kapag bumisita siya, maghahanda ang pamilya namin ng isang malaking salo-salo para sa kanya. Kapag nangyari na iyon, tiyak na lahat ng mayayamang negosyante at mga pamilya sa upper class ay mas magiging bukas sa pakikipagtulungan sa amin kapag nalaman nilang may kamag-anak kaming ganon. Bago pa makapagsalita ulit si Quintes, hindi na nakapagpigil si Jada at sumabat. At kapag nangyari yan, baka maging first-tier family na ang mga Novak sa Riverson sa loob ng 2 taon. Mas malaki ang Riverson kaysa Brookborn, at kung magiging first-class family kayo doon, siguradong mas malaki ang kikitain nyo. Kailangan nyo na lang kumuha ng mas maraming elite fighters. Kahit ang mga Ballard, hindi na kayo matatakot. Pagkatapos noon, ngumiti ulit si Jada at malambing na nagsabi kay Quintes, kailangan mong protektahan ang pamilya ko kapag lumakas na ang mga Novak, ha? Nag-iisang anak lang ako, tandaan mo yan. Haha, huwag kang mag-alala. Ang mga magulang mo, parang magulang ko na rin. Niyakap ni Quintes si Jada habang sinasabi ito at tinangkapang haplasan ang katawan ng dalaga. Pero itinulak siya ni Jada at pinandilatan. Oy, kalma lang. Ano bang balak mong gawin ha? May pilyong ngiti si Quintes habang nagsalita, malapit na naman tayong ikasal. Bakit hindi mo pa ako hinahayaan? Napakagatlabi si Jada at nagsimangot, di ba usapan natin, sa unang gabi mo lang ako makukuha. Hindi pa oras. Tapos tumingin siya kay Quintes at napansin ang itsura nito. Tignan mo nga ang mukha mo. Puro pasa at maga ang ilong mo. Kahit pahintulutan pa kita, hindi mo naman ako mahahalikan. Masasaktan ka lang. Pero hindi pa rin sumusuko si Quintes at patuloy na nagtanong, edi huwag na tayong maghalikan.
Diretso na lang tayo sa mismong aksyon. Pinaikot ni Jada ang daliri niya sa hita ni Quintes at sinabing, mismong aksyon agad. Baka ni hindi mo nga kayanin kumain mamaya. Pupunta muna ako sa baba para bumili ng sopas para sayo. Bukas ng umaga, sasama ako sayo papunta sa mga Ballard. Pagkarinig nito, muling ngumiti si Quintes at nagsabi, aba kung sasama ka na rin pala bukas ng umaga, dito ka na matulog ngayong gabi. May pinabok na akong kwarto para sayo. Habang palabas na si Jada ng kwarto, lumingon siya at ngumiti. Sige, pero bawal mo akong galawin, ha? Kapag ginawa mo, suntok sa ilong ang aabutin mo. Pagkasabi noon, agad na niyang binuksan ang pinto at lumabas. Suntok sa ilong, kinilabutan si Quintes at kusang napahawak sa namamagang ilong niya. Napangiwi siya agad sa sakit. Pumunta si Quintes sa mga Ballard kasama si Jada upang hanapin si Zacarias. Miss Jada, anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Tanong ni Zacarias sa kanilang dalawa matapos siyang maupo. Katabi niya sina Zenoa, Sheila, at ilang iba pa. Ngumiti si Jada at muling nagsalita, Mr. Zacarias, ito ang aking kasintahan, si Quintes Novak. Siya ay mula sa pamilyang Novak, isang second-tier na pamilya sa Riverson. Hello, Mr. Quintes. Nagliwanag ang mga mata ni Zacarias nang marinig ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga second-tier na pamilya mula sa Riverson ay labis na makapangyarihan, at mas malakas pa kaysa sa mga first-tier na pamilya sa Brookbourne. Kahit pa may agwat pa rin sila sa antas ng Brookbourne Mansion, hindi dapat baliwalain ang mga puwersa mula sa Riverson. Ang unang hinala niya kung bakit dinala ni Jada si Quintes ay dahil nais ng mga ito na makipagtulungan sa mga Ballard. Pagkatapos ng lahat, si Valerian ay naghapunan sa kanilang bahay 2 araw lang ang nakalipas, at ang lahat ay positibo ang pananaw sa kinabukasan ng Brookbourne Mansion. Hindi siya natatakot sa pag-angat ng mga Shanahan dahil alam niyang si Severin ay isang pambihirang tao na mas malakas pa sa mga kilalang bihasang mandirigma. Bukod sa malalim na ugnayan nito kay Valerian, si Severin rin ang tunay na pinuno ng Draco Hall. Kahit siya ay hindi kayang pigilan ang pag-angat ni Severin kung yun ang kanyang layunin. Ang kaya lamang niyang gawin ay makuha ang loob ni Severin at tiyaking maayos ang ugnayan ng kanyang anak dito. Kung sakaling maging bala ng Ballard ang mga Shanahan, wala na silang dapat ipag-alala pa. Dahil dito, hindi natatakot si Zacarias sa Draco Hall dahil alam niyang hindi sila gagalawin ng walang dahilan. Sa halip, dahil sa mabuting ugnayan ng dalawang panig kay Severin, posibleng matulungan pa ng Draco Hall ang Brookbourne Mansion kung kinakailangan, isang bagay na maituturing na malakas na kakampi. Bahagyang ngumiti si Quintes at sinabi, pumunta ako ngayon dahil may nais akong sabihin sa inyo, Ginoo. Nakikita niyo naman siguro ang sugat sa aking mukha, hindi ba? Agad na ngumiti si Sheila at nagsabi, nagtataka ako kung paano nabugbog ng ganyan ang isang taong galing sa second-tier na pamilya sa Riverson. Nakalimutan mo bang magdala ng mga bodyguard mo nung lumabas ka? Kumislot ang mga labi ni Quintes ng ilang beses bago sa wakas ay nagsalita. Ang mga sugat ko ay dahil kay Severin at Diane. Ha! Si gwapong Severin ang gumawa niyan. Agad na kumunat ang noo ni Sheila matapos marinig iyon at sinabi niya, madalas ay tahimik lang siya at ayaw makipaggulo. Ikaw ba ang unang nanggulo sa kanya, Quintes? Sandali, nabanggit mo si Diane, hindi ba? Na-in-love ka ba sa kanya kaya ka nabugbog? Ahem, 2 beses na nag-clearing ng lalamunan si Zacarias at tiningnan ng masama si Sheila. Wala kang patunay sa kahit ano. Kaya huwag ka sanang magbitiw ng mga haka-haka. Pagkatapos ay humarap si Zacarias kay Quintes at tinanong siya, mas makabubuting kay Severin at sa mga Shanahan ka lumapit dahil sila ang nanggulo sayo. Bakit ka pumunta sa amin? Bahagyang ngumiti si Quintes at sinabi, pumunta ako para ipaalam na magpapadala ako ng mga tao sa bahay ni Severin para bugbugin siya ng gusto at lumpuhin. Gusto kong pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa akin, at pati ang babae niya at pamilya niya ay kailangang pagbayaran din. Saglit siyang tumigil para huminga at nagpatuloy, sana ay huwag makialam ang mga Ballard kapag dumating ang oras. Ano? Nagulat si Sheila nang marinig iyon at agad niyang sinabi kay Quintes,
Gusto kong malaman kung binugbog ka dahil nagkagusto ka kay Miss Diane. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para targetin sila ng ganoon kung hindi mo man lang kayang magbigay ng matinong dahilan sa mga ginawa mo? Agad na sumagot si Quintus, kailangan ko pa bang sabihin kung bakit ako binugbog? Hehe, hindi ako natatakot sa mga Ballard. Pumunta lang ako rito para ipaalam sa inyo. Nanggigil si Sheila. Ibig mo bang sabihin na ang Brookbourne Mansion ay hindi katumbas ng isang second-tier na pamilya gaya ng sa inyo? Aba, congratulations, pinalala mo lang ang sitwasyon. Hindi ko kayo palalayain ngayong araw. Sheila, sigaw agad ni Zacarias sa kanya. Bakit ka masyadong nagagalit? Buhay pa ako, alam mo. Hindi mo pa lugar ang magdesisyon para sa mga Ballard. Pero, Dad, gusto nilang saktan ang gwapo kong si Severin. Tampal-tampal pa si Sheila sa inis at sobrang nag-aalala kay Severin. Pumagit na si Zenoa para kay Severin at sinabi, malaki ang utang na loob namin kay Mr. Severin, at pumunta si Mr. Valerian sa Brookbourne nang dahil din kay Mr. Severin. Sana ay pag-isipan niyong mabuti ang desisyon niyo, dahil baka hindi niyo kayanin ang magiging resulta kapag dumating ang oras. Dagdag ni Keegan, kapag sinaktan niyo si Mr. Severin, malamang hindi kayo palalampasan ni Mr. Valerian. Habang pauwi kami, narinig ko si Mr. Valerian na kausap si Mr. Severin, at pinapakita lang niyo na maganda ang relasyon nila sa isa't isa. Sa palagay mo ba talaga na magandang ideya ang makabangga ng isang war chief? Haha, tumawa si Jada nang marinig yun. Magaling kayong gumawa ng kwento. Akala niyo ba maniniwala kami sa kwento niyo na maraming butas? Nakulong si Severin ng maraming taon, at nasa battlefield naman si Valerian. Kailan at saan sila magkikita? Napangisi si Quintus at sinabi, ano sa tingin niyo kami? Mga batang 3 taon gulang. Alam kong may magandang relasyon ang pamilya niyo kay Severin, at gusto rin siya ni Miss Sheila, pero minamaliit niyo naman kami kung akala niyong matatakot kami sa mga banta niyo. Tapos ay diretsahang sinabi niya kay Zacarias, isa lang ang tanong ko sa'yo, Mr. Zacarias. Tutulong ka ba kay Severin kapag inatake ko siya? Wala kang mapapala kung gagawin mo. Hindi inasahan ni Zacarias na maglalakas loob si Quintus na pagbantaan siya, kaya't bigla siyang tumayo sa galit at sinabi, kung ganyan ang pananalita mo, siguradong tutulungan ko si Severin. Dati ay ayoko sanang makialam dahil alam kong hindi kayo tatagal kay Mr. Severin. Yang mga tinatawag niyong elite fighters ay parang alikabok lang kumpara sa kanya. Ganon ba siya kalakas? Napakunot noo si Sheila sa sinabi ng kanyang ama. Kasi ang nakita lang niya ay nang talunin ni Severin ang tagapagtanggol ng kanilang pamilya, at ang taong iyon ay isang level 2 profound master lang, at di rin ganoon kalakas sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, posibleng mas marami pang profound masters ang mga Novak, at baka meron pa silang mas malalakas pa roon. Sandaling natahimik si Zacarias bago muling nagsalita, dahil sobra kayong nangmamaliit. Sinasabi ko na ngayon palang natutulungan namin si Mr. Severin kung may balak kayong gawin sa kanila. Narinig niyo yun. Kapag nagtangka kayong manggulo, maglalabas kami ng panlaban. Nang makita ni Sheila na buo ang paninindigan ng kanyang ama, agad siyang nagtaas ng ulo at mayabang na tumingin sa kabilang panig. Napakunot ang labi ni Quintus at sa huli ay sinabi, ipapaalala ko lang sa inyo, kayo rin ang mahihirapan kapag humarang kayo sa amin. May pinsan ako na isang junior general, at bibisita siya sa pamilya namin sa mga susunod na araw. Sigurado ba kayong hindi kayo natatakot na makabangga ng isang junior general? Sumimangot ang mukha ni Zacarias nang marinig niya iyon. Ang mga junior generals ay matitinding nilalang na, at ang dami ng koneksyon na karaniwan nilang taglay ay mas nakakatakot pa. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanyang desisyon nang maalala niyang kaya ni Severin na ipatawag si Valerian gamit lamang ang isang tawag sa telepono, dahil ang isang simpleng junior general ay 2 ranggo sa ibaba ng isang war chief. Matapos siyang magmuni-muni, diretsahan niyang sinabi, hehe, siguro iniisip mong nagbibiro lang ako. Sa normal na pagkakataon, ang mga may ranggong junior general o war chief ay hindi nagpapakialam sa mga tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng mga pamilya ng mataas na uri.
Kahit pa kamag-anak mo siya, hindi kanya tutulungan nang hindi mo na inaalam ang buong istorya mula sa iyo. Pagkatapos ng kanyang sinabi, pinatpat niya ang kanyang upuan at sumigaw, "Mga kasama." Sa isang iglap, dumating ang ilan sa mga elite fighters at tagapagtanggol ng mga Ballard. "Ano bang balak mong gawin, Zacarias? Hindi ka ba natatakot sa pinsan ko? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay." Galit na sabi ni Quintes habang nagngangalit ang ngipin, dahil hindi niya inaasahan na ang pagbanggit sa kanyang pinsan ay walang epekto. "Anong gagawin natin?" Takot na tanong ng mga bodyguard na kasama nina Quintes at Jada. Sila ang mga bodyguard ng mga Stone, at ang mga elite fighter na tinawag ni Quintes mula Riverson ay naiwan pa sa mga Stone. Naging madilim ang ekspresyon ni Jada matapos ang nakakagulat na desisyon ni Zacarias na kumalaban sa kanila, lalo na't tinawag pa nito ang kanyang mga tauhan. Hindi niya inasahan ang ganitong resulta, kaya kakaunti lang ang dinala niyang bodyguard. Tumayo si Jada at tiningnan ng masama si Zacarias. "Mr. Zacarias, pinaalalahanan ka lang namin bilang paggalang, pero ano ba talaga ang balak mong gawin sa amin ngayon? Papatayin mo ba kami?" Mapait na ngumiti si Zacarias at sinabi, "Malaki ang naitulong ni Mr. Severin sa amin, pero dahil pinili ninyong labanan siya, di sige. Panahon na para masuklian ko ang kanyang kabutihan. Hindi ko kayo papatayin, pero ibibigay ko kayo kay Mr. Severin para siya na ang baalang gumawa ng desisyon." At inutusan niya ang kanyang mga tauhan, dakpin silang lahat, itali, at ihatid kay Mr. Severin. "Ang kapal ng mukha mo." Galit na sigaw ni Quintes habang tinitigan ng masama si Zacarias. "Nasaroon ka na ba ng bait? Dapat alam mong hindi lang ang mga Novak ang kinakalaban mo kung lalabanan mo ako. Pati ang pinsan ko na may koneksyon sa Senior General ng Dracodam ay maaapektuhan. Bakit ko naman iyon pakialaman?" Walang gana si Zacarias na makipagtalo pa, kaya muling inutusan ang kanyang mga tauhan. Itali na sila. Bagamat sinubukan pang lumaban ng mga bodyguard, hindi nila kinaya ang lakas ng mga tauhan ng Ballard at agad silang natalo. Ipinatali ni Zacarias ang mga kamay ng mga bihag sa likod at saka sila dinala ng diretso sa tirahan ni Severin. "Tingnan mo, Severin, bakit ang daming sasakyan doon?" Kakatapos lang mag-almusal nina Diane at Severin at nagkukwentuhan sa bakuran nang mapansin ni Diane na may mahigit 20 sasakyan na paparating mula sa kalsada sa ibaba. Mukhang papunta sila rito nga. Nilapitan ni Severin ang tanawin at hindi napigil ang kumunat ang noo. "Papunta ba sila sa bahay natin?" Medyo nag-alala si Diane. "Huwag kang matakot, ma'am. Habang nandito kami, kahit pa sila ay mula sa Cherry Dam, para na rin silang nagtungo sa kamatayan nila mismo sabay ngiti ni Lily. Ang mga Ballards yun, yung nakaupo sa unahan, mukha siyang si Sheila." Matapos mapagmasdan ng maayos, napangiti ng bitin si Severin at nagtanong, bakit kaya ang dami niyang taong dala? Buti na lang pala siya. Napabuntong hininga si Diane sa ginhawa, pero agad rin siyang napailing kay Severin, mukhang miss na miss ka na niya. Kung hindi, edi sana hindi siya pupunta rito ng ganito kaaga. Napahawak sa mukha si Severin sa sinabi ni Diane. "Hindi ko sa tingin ganun yun. Wala pa siyang dinalang ganitong karaming bodyguards noong huli siyang pumunta rito." Huminto ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada sa medyo malayong distansya. Bumaba ang lahat at nagsimulang maglakad papalapit sa kanila. Anong nangyayari? Nandyan din sina Zacarias at Zenoa. Kunot-noo si Severin habang pinagmamasdan ng mga ito. Nandyan rin sina Quintes at Jada na parehong nakatali. Sila ba ang nagtali at nagdala sa kanila rito? Litong-lito si Diane nang makita ang dalawa. Agad na sinalubong nina Severin, Diane, at ng kanilang mga bodyguard sina Zacarias. "Haha, anong meron, Ginoong Zacarias? Bakit mo dinala rito ang manyakis na yan at si Miss Jada?" Napatawa si Severin nang makalapit at makita ang bogbog na mukha ni Quintes. Talagang nakakatawang tanawin iyon. Karapat-dapat lang talaga si Quintes na bugbugin matapos subukang gahasain ang asawa niya kahapon. Tumawa si Zacarias at nagsabi, "Ginoong Severin, dumating ang walang hiyang magkasintahang ito sa lugar namin kanina at tinakot kami na babalikan ka ng mga tauhan nila para saktan at lampuhin ka.
Tinakot din nila kaming wag makialam kapag dumating na yung araw. Sandaling nabigla si Severin, pero agad ding napatawa ng malakas. Mukhang natatakot pa rin talaga ang mga Novak sa Brookbourne Mansion kahit papano. Alam nilang magkaibigan tayo kaya pumunta sila sa iyo para utusang wag ka makialam sa plano nilang pag-atake sa akin. Pero di ko inaasahan na huhulihin mo sila't ihahatid pa mismo sa pintuan ko. Biglang sumabat si Quintus ng malamig, "Huwag kang masyadong magyabang. Hindi mo naman ako kayang galawin kahit mahuli mo pa ako. Magbabayad ka kapag samobra ka." Lumapit si Severin kay Quintus at sinampal ito gamit ang likod ng kamay niya. "Ang tapang mo magsalita kahit nasa ganyang kalunos-lunos kang kalagayan." Ang tunog ng sampal ay malutong, at may dugo nang tumulo sa sulok ng bibig ni Quintus. "Ikaw!" Gigil na gigil si Jada at tinitigan si Severin. "Akala mo kung sino ka lang dahil may suporta ka ni Ginoong Zacarias. Paalala ko lang, makapangyarihang pamilya ang mga Novak, at isa sa mga malalayong pinsan ni Quintus ay isang junior general." "Ganoon, junior general lang pala. Ang yabang ha." Tinawid ni Lily ang mga braso sa dibdib at inasar si Jada. Kabanata 530, sumingit din si Abigail, "Oo nga. Ang mga junior generals na tumutulong sa kasamaan ay hindi karapat-dapat sa ganyang titulo. Sino ba kayo para magsalita? Mga bodyguard lang kayo." Matalim ang tingin ni Quintus kay Abigail at Lily. Pilit pa rin niyang ipinapakita ang pagiging makapangyarihan niya noon dahil iniisip niyang hindi siya kayang galawin ni na Severin at ng iba pa. Pwede silang magsalita ng kahit ano. Malaya ang lahat dito. Ngumiti si Severin ng bahagya. Pagkatapos ay humarap siya kay Zacarias at sinabi, "Salamat sa kagandahang loob mo, Ginoong Zacarias, pero hindi rin naman magagawa ng mga taong ito ang gusto nila. Hindi na kailangang makialam ang pamilya ninyo sa kanila. Para lang silang nag-aanyaya ng kamatayan kung susubukan pa nilang magpadala ng mga tao rito." Alam ni Zacarias na kahit pa wala ang tulong ng mga Ballard, walang magagawa ang mga Novak o ang junior general nila laban kay Severin. Gayunpaman, ginawa niya iyon para lamang mapasaya si Severin at ipakita ang sinseridad niya. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi pwede. Malaki ang utang na loob ng mga Ballard sa iyo, at hindi kami pwedeng manahimik lang habang lantaran na kayong sinasaktan ng mga ito." Alam ni Diane na malakas si Severin, pero hindi niya talaga alam kung gaano ito kalakas. Kaya kahit papaano, natatakot pa rin siyang makaaway ang isang junior general. Ngumiti siya kay Zacarias at nagsabi, "Maraming salamat po sa tulong ninyo, Ginoong Zacarias." "Oo nga, dapat yata matutong magpasalamat ka sa kabutihan namin, Severin." Tumawid ang mga braso ni Sheila habang nakasimangot. Ngumiti si Severin at nagsabing, "Hindi mo ko naintindihan, Sheila. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, hindi nyo na sana pinag-abalahang gawin lahat ng ito." "Well," sabi ni Zacarias, "nandito na rin sila, kaya ibinibigay ko na sa iyo kung paano mo sila gustong harapin. Huwag kang mag-alala, Ginoong Severin, narito lang kami kapag kailangan mo kami. Sa hinaharap, tutulungan ng dalawang pamilya natin ang isa't isa at palalakasan natin ang ating magandang ugnayan." Lumabas na sina Judith at Maurice nang marinig nila ang ingay, pero nanatili lang silang nakatayo sa gilid at hindi nakasingit magsalita. Nang marinig ni Judith ang sinabi ni Zacarias, labis siyang natuwa dahil pakiramdam niya ay wala na silang dapat katakutan sa Brookbourne kung magkakaroon ng magandang relasyon si Severin at ang mga Ballard. Hindi niya mapigil ang lumapit at magpasalamat habang nakangiti, "Maraming salamat po, Ginoong Zacarias. Tama po kayo, dapat talagang magpanatili ng magandang ugnayan ang mga pamilya natin." "Oo nga, Auntie, tama po kayo dyan." Lihim na natuwa si Sheila dahil alam niyang mas dadami pa ang pagkakataong makalapit kay Severin. Kapag nagsipag siya, baka tuluyan pa siyang mahulog ang loob ni Severin at siya na ang mapiling babae nito. Nang makita ni Diane ang mga kinikilos ni Sheila, hindi siya nagalit. Sa halip, napatawa pa siya ng kaunti dahil nagugustuhan na rin niya ang ugali ni Sheila. Pero si Severin, tila hindi talaga natutuwa kay Sheila, kaya hindi na rin nakialam si Diane.
Naniniwala siyang ang mga bagay sa pag-ibig ay dapat hayaan lang na umusbong sa natural na paraan at hindi pinipilit. Naiinis na si Severin sa mga pinagsasasabi ni Jada at Quintes. Gaano ka kabastos, Quintes? Hindi pa ba sapat ang leksyon na binigay ko sa iyo noong una? Wala akong pakialam kung gusto mong makipaggulo sa akin, pero pinilit mo pa ang sarili mo sa asawa ko kahapon. Hindi ba't gusto mong gawing inutil ako? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Abigail, kalagan mo sila. Opo, sir. Lumapit si Abigail, kinuha ang patalim, at pinutol ang tali sa kanila. Pagkakataon. Takot na takot si Quintes kaya umatras siya habang nanginginig na tumingin kay Severin. Anong ibig mong sabihin dyan, Severin? Gusto mo ba ng one-on-one? Aminin ko, hindi naman ako malakas. Pangkaraniwang mandirigma lang ako.